Good day sir, good day sa makakapanood nito. Today is my video presentation on my poster. So, ano nga ba sa poster ko ang pinaka-importanteng human rights? So, para sa akin, ang pinaka-importanteng human rights na napakita ko sa aking poster is, unang-una is right to life. So, meron tayong kalayang mabuhay simula pa noong tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina. Isa pa din sa importante na rights na napakita ko sa aking poster is the right to education, which is karapatan natin bilang isang individual na magkapag-aral. And isa din sa napakita ko dito is freedom around the world. So, karapatan natin na, or may karapatan tayo na, or binibigyan tayo ng karapatan na makapag-ikot sa buong mundo, which is ang kailangan lang natin is makibagay or igalang ang culture and tradition ng ibang country. And nasama ko din dito at naipakita ko din dito ang right to fair trial. So sa pamamagitan ng kamay na mayroong posas or may kadena na paghiwalay, so ayan is may karapatan tayo na ma-trial ng fair ng court. Dahil yung iba kasi sa atin is yung iba is kahit mababa lang ang krimen na nagawa is nasisentensyahan sila ng mabigat, which is kailangan natin ng right to fair trial. And then dito din pumasok yung no discrimination in terms of gender or color or kung ano man yung katayuan natin sa buhay. And yung kalapate ay sinisimbolize niya yung kalayaan or may malayong bansa ang ating Pilipinas. In 30 basic human rights in UDHR is kung bibigyan ako ng chance na mag-alis ng isa or mag-exclude is ang gusto kong alisin is the right to work. Bakit? So, hindi naman ibig sabihin na sinasabi ko na wag na magtrabaho ang isang individual. So, ang nais ko lang iparating is may right to work tayo pero hindi naman nabibigyan lahat ng maayos na trabaho o nakakapagtrabaho ang lahat. Marami sa atin ang walang trabaho kaya nga isa sa pinakamahirap na bansa ang Pilipinas, which is isa sa pinakamadaming employee ang Pilipinas sapagkat hindi lahat nabibigyan ng maayos na trabaho o nakakapasok sa trabaho ang isang individual dito sa ating bansa. Bakit? Kasi meron nga tayong right to work. Subalit yung work naman is madaming requirements. Unang-una dito is yung dapat mayroon ka ng maayos at mataas na antas ng edukasyon or mayroon kang natapos like kolehiyo. So, kapag wala kang natapos na maayos na pinag-aralan o hindi ka nakapag-aral, is para saan pa yung salitang right to work? Hindi ka din naman makakapasok sa gusto mong trabaho or sa maayos na kumpanya or sa maayos na trabaho. So, kaya kung bibigyan ako ng chance na mag-alis is gusto kong alisin is yung right to work. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng maayos sa trabaho sapagkat unang-una dito is yung kulang ang pinag-aralan ng isang tao, which is sobrang taas pagdating sa sobrang taas ng requirements ng trabaho dito sa ating Pilipinas. Kaya hindi lahat naman nabibigyan ng right ng maayos sa trabaho kahit na meron tayong right to work according to UDHR. And kung bibigyan ako ng chance na magbigay ng rate or ng grade sa sarili ko sa gawa ko is ang highest dito is yung 10. So ang ibibigay ko sa sarili ko is the rate 10. Why? Because unang-una is magbe-base ako syempre tuwing magi-grades ako or pag magi-grades ako ng isang bagay or ng isang gawa is magbe-base ako dun sa effort na ginawa. Dun sa ang team ng poster is karapatang pantao, karapatang panlahat. So mapapakita naman sa poster na meron or papasok to dun sa team or dun sa tema ng poster. And pangalawa is na-deliver ng maayos and nasabi ng presenter ang nais niyang iparating about sa kanyang poster.
in fact is na-depend niya yung kanyang poster. Kaya for me, or para sa akin, ang i-rate ko or i-grade ko sa sarili ko is 10/10. Thank you, sir.